okay na yan. Okay na, okay na. Okay na? Okay na! Okay na ba? Okay na! Yan, okay na daw. Okay na siguro yung ganyan kasi maganda man yung marinig sa loob yung mga sinasabi natin. Ya? Ako tingin mo, Diyales. Ano sila? Yan man yung gusto ko, marinig sa loob. Okay. So, Supreme Court, andito na naman kami. Tuwing umaga, ginagawa naming umagahan ang pagmumura sa mga opisyal ng gobyerno na walang pakialam sa panawagan at tinig ng taong bayan. Ang gusto lang namin ay marinig kung ano ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas ukol sa pagkidnap, pagnakaw at pambababoy sa karapatan ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Gusto rin namin kataas-taasang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas na ibasura kung anuman ang magiging desisyon ng ICC o ng International Criminal Court patungkol sa aming dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po ang aming pakay. Malinaw po ang aming panawagan. Ang marinig kung ano ang desisyon ng Supreme Court ukol sa pambababoy, panlapastangan sa ginawa ng Administrasyong Marcos sa nakaraang administrasyon na si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa ay ang araw-araw na sigaw ng taong bayan na suspindiin ang value-added tax sa ating bansa o sa produktong langis. Napakasimple lamang ng aming inihingi. Napakasimple lamang ng aming panawagan. Pero bakit kailangan may mamatay? Bakit kailangan maghirap sa 5,000 na binibigay ni Bongbong Marcos na ayuda para sa mga driver, para sa mga grab, para sa mga move it? Dapat si Bongbong Marcos na lang ang mag-move it. Pumunta siya sa ibang bansa. Diba? Merong kumukuha ng 5,000 na ayuda, nakapila ng 24 hours. Pagdating dun sa tarantadong cashier na nagbibigay ng pera, sasabihin wala ang pangalan mo dito. Merong namatay dahil sa kakapila sa ayuda ni Bongbong Marcos. Mahirap na nga yung Pilipino, mas lalo pang pinapahirapan ng Administrasyong Marcos. Diba? Kailangan pang may mamatay. Kailangan mo pang pumila ng 30 hours. 13 hours para makakuha ng 5,000 ayuda. Pero kung titignan natin yung nakarang administrasyon, yung ayuda mismo ang lumaanap o lumalapit sa tao. Hindi yung libo-libong tao, pinapapila mo sa isang bulok na opisina, pinapapila mo lang 24 hours, na mamatay na kakahintay. Pagdating pala doon, wala palang pangalan niya. Pangalawang kapalpakan ni Bongbong Marcos, yung libreng sakay niya. Ang saya ng presidente nung in-announce niya na delivering sakay I think I'm wrong. Putangin ng presidente yan. Delivering sakay, sabi niya, hindi mo maintindihan kung ano ba itong presidente natin. Tapos pagkakita mo ng libreng sakay na binigay niya, 10-wheeler. Gakong presidente itong si Bongbong Marcos. Paano ka sasakay sa 10-wheeler? Paano sasakay yung mga senior citizen? Paano sasakay yung mga estudyante? Yung may arthritis, yung may rayuma. Nakasingot mo, pati libreng sakay mo, ginawa mong 10-wheeler. Anong tingin mo sa Pilipino? Basura? Diba? Ano na ang balita dun sa mga OFW na namatay? Na inyuwi sa ating bansa? 20 na OFW na namatay. Ano na kaya ang ginawa ni Bongbong Marcos? Dapat sila na lang ang nahulugan ng missile eh. Sana sila Risa Ontiveros na ang babae umiiyak pa nung nakita niya ang mga OFW na nakawi. Napaka-plastic ng babae na yan. Yan
yung tumistigo nung in-impeach si Corona dati, yung Chief of Justice dati, na in-impeach ng mga dilawan dahil nagdesisyon ng Supreme Court na ipamigay yung lupa sa yung mga lupain ng mga dilawan sa tawag dyan? Yung Lucinta, Hacienda Luisita. Nung nagdesisyon ng Supreme Court na ipamigay yung Hacienda Luisita, ano ang ginawa ng administrasyon na kalbo? Na si Noynoy Aquino? I-impeach yung dating justice dito, Sino ang tumistigo? Yan si Risa Ontiveros. Tinanong siya kung saan galing yung mga ebidensya. Anong sabi niya? Dinownload po namin sa data. Dinownload lang sa data, kaya na-impeach si Corona dati. Ngayon, binabalik ka na naman nila ulit si VP Sara para ma-impeach. Saan na naman galing yung tumitistigo? Nandun sa kulungan. Convicted. Huwag na ulitin yung pagkakamali! Supreme Court, huwag na natin ulitin kung ano man ang nagawang pagkakamali noon. Huwag na natin ibalik ngayon. Ayahan natin ang mga Pilipino ang mamili, magpapasya at bumoto kung sino ang gusto nilang iboto. Kaya nagsusumikap ang Administrasyong Marcos na ma-impeach si Sara dahil ipinagdadamot nila sa mga Pilipino na mamili kung sino ang dapat mamuno sa ating bansa. Kaya kami ay paulit-ulit na mananawagan, harap natin harap ng Supreme Court. Bayaan mo yung tumabingi sila. Alam kong pakialam kung anong argument ang pinagkagawa nila. Bago kayo magsipag-argument sa kung ano-ano dyan, unahin nyo ang tinig ng Pilipino bago ang pamumulitiko. Anong sabi ni Claire Castro ng Administrasyong Marcos? Napakaagang pamumulitiko ni Sara Duterte dahil nag-anunsyo sa kagad ng tatakbong presidente. Tarantadong administrasyon ni Bongbong Marcos. Mas maaga kayong namulitiko dahil pagkaupo mo pa lang, ipina-impeach mo si Sara. Tama! Ikaw ang maagang namulitiko. Ano ang ginawa mo? Magkatapos kay Panalang Duterte, ipinakidnap mo si Rodrigo Roa Duterte. Ilang administrasyon ang dumating. Ang tatay mong magnanakaw na demonyo na si Marcos Sr. hindi ipinalipin ng mga nagdaang presidente. Ang utang na loob! Dahil ayaw ng taong bayan, dahil hindi maituturing na presidente o bayani si Marcos Sr. sa dami ng pinatay niya, sa dami ng ninakaw niya. Dumating si Duterte, ipinalipin yung demonyo mong tatay na ang tagal ng panahon hindi malibing-libing dahil sa kademonyuhan ng pamilyang Marcos. Hindi pa siya nagtatapos, Bongbong Marcos. Ipinapakulong ang nanay mong demonyo na si Imelda. Hindi pinayagan ni PRRD kasi matanda na daw. Pero bakit si PRRD na nagpabalik sa inyo, nagpalibing sa demonyo mong tatay, pinabalik kayo, ipinakidnap mo kahit alam mo na wala tayo sa ICC o hindi tayo membro ng ICC. Ito ay isang kalapastangan, pamamawalang hiya sa Supreme Court at sa mga abogado. Bakit pa tayo mag-aaral ng abogado kung ang sarili natin, kapwa nating Pilipino, ay dadalhin sa ibang bansa? Wala ba tayong tiwala sa Supreme Court? Wala ba tayong tiwala sa mga abogado nagpapakahirap para mag-aral ng batas? Malinaw na ang Administrasyong Marcos na ito ay walang kwenta. Ang Administrasyong Marcos na ito ay hindi para sa mamamayang Pilipino, kung hindi para sa mga oligarko na naghahari sa ating bansa, para sa mga bilyonaryong mga gago. Si Marcos ay hawak ng mga tarantadong negosyante. Kaya support sa kanya ang mga negosyante. Diba?
Lahat ng mga negosyante, nagpahayag sila. Susuportahan si Bongbong Marcos dahil ito ang kauna-una ang presidente na direct na nakikipag-usap sa aming mga negosyante. Ayaw nila kay Duterte. Bakit? Sinupalpal sila nung time ni Duterte. Pinagpilitan sila na magbayad ng tax dahil ayaw nilang magbayad. Kaya Supreme Court, nais namin marinig ang inyong desisyon sa pagkidnap at sa aming petisyon na isinumiti sa inyo. Gusto namin marinig kung ano ang inyong desisyon sa pagnakaw. Ayan, nakanonood yung mga nasa loob, maganda yan. Manood kayo, makinig kayo para matauhan naman kayo kasi pera din namin na nagpapasahod sa inyo. Di ba? Sila Bongbong Marcos, mga batugan yan. Sila John B. Crimolia, mga batugan yan. Yung mga congressman, puro batugan yan. Hindi marunong mag-construction worker ang mga tarantado na yan eh. Tapos, etong mga pulis natin kawawa rin. Etong mga kasundaluan natin kawawa rin. Bakit? 2 years sila sa daycare. 6 years sila sa elementary. 4 years sila sa high school. Tapos sa college pa. Tapos nag-aral sila, nagpakahirap sila mag-training para makuha nila ang kanilang pangarap na maging pulis, maging sundalo. Pagka-graduate nila sa criminology, nag-utos ang gago nga congressman, harangan niyo kami. Kawawa ang mga pulis, nakaharang sila, nagsunog sa araw. Alam mo yung nagpakahirap ka para maging pulis at maging sundalo? Tapos inuutusan ka ng isang politiko na hindi nakapagtapos ng criminology o hindi man lang nag-training sa pagiging politiko niya. Yun ang masakit, mga kababayan. Pero hindi natin masisisi ang mga pulis at ang mga sundalo sapagkat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Pero mas karapat dapat na pakinggan siguro nila ang boses ng mamamayang Pilipino na siyang nagpapasahod sa mga politiko at sa inyong mga pulis at sundalo. Kami ay hindi kagaya ng makakaliwang grupo na tinatapunan kayo ng basura, tinatapunan kayo ng mga lupa, binabato kayo ng mga bato. Hindi kami kagaya ng mga yan na nagrarally. Ang mga Duterte supporters mula noon nagrarally, walang ginulong pulis. Walang binatong pulis. At alam ninyo yan. Yung ibinintang sa amin na ako daw ang nanunog dyan sa Ayala Bridge. Ang nanunog doon, yung galing ng Luneta Park. Yung trillion peso march. Sila ang nanunog sa Ayala Bridge. Nung nanunog sila, nag-anunsyo kami sa Liwasan Bonifacio. Ang nangyayaring panununog dyan sa Ayala Bridge ay wala pong kinalaman ang mga Duterte supporters. Bago kami pumunta ng Mindiola, alas 3, nangyari yung panununog, alas 12. Sino ang pinasumpina? Ako ang pinasumpina ni John B. Crimolia. Bakit? Ako daw yung sumigaw ng may lighter na ba ang lahat? Malamang magka-candlelighting kami. So malinaw na ikinakaso sa atin ang hindi natin kaso. Yan ang trabaho ng mga administrasyon ni Marcos para siraan ang mga DDS supporters, para siraan ang mga Duterte. Pero hindi nila kayang siraan sa mata natin ang mga Duterte. Dahil kahit kakamping ka man, dilawan ka man, makakaliwa ka man, alam mo at ramdam mo ang pagbabago noong time ni Duterte. Kaya John B. Crimolia, ang huling panawagan ko kay John B. Crimolia, ay surot John B. Crimolia, huwag mong ipahuli yung mga tao na nakahubad at naninigarilyo. Dahil mainit ang araw, pati yung construction worker na nakahubad, ipinahuli mo. Kaya John B. Crimolia bayot, na support at hindi tuloy na maliit ang utin. Bago ka magyabang, huliin mo muna si Atong Ang. Bago mo kami yabangan, surot John B. Crimolia bayot na support na maliit ang utin,
hanapin mo muna yung mga pinapahanap sa'yo ng malalaking sindikato sa ating bansa. Hindi yung inuuna mo yung maliliit na tao dahil wala kang pinagkaiba sa mga tolpo kung ganyan ang ginagawa mo. Bakit ko sinabi na walang pinagkaiba sa mga tolpo? Ano ba ang binibila ng mga tolpo? Puro mga mahihirap. Rapi tolpo, mahirap lang ang kaya. Ben tolpo, mahirap lang ang kaya. Erwin tolpo, mahirap lang din ang kaya. Meron ba kayong nakita ni isang politiko na tinira nila? Wala. Mga tolpo, gayahin nyo kami. Wala kaming binibirang mahirap. Ang binibira namin, presidente, pababa na magnanakaw. Maraming salamat at magandang umaga sa ating kataas-taasang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas. John Vic Bayot, Bayot Support at Isot na ng ating saloobin sa tapat ng Korte Suprema, kung saan ito na lang ang tanging pag-asa sa ngayon ng sambayanang Pilipino para mapakinggan ang ating hinaing sa dinadanas nating kahirapan, krisis, korupsyon sa bansa natin. So ngayon, bigyan ko kayo ng update. Alam nyo ba, ang Pilipinas ngayon, ito yung ligasiya ni Bongbong Marcos. Ang ng Pilipinas ngayon ay pangatlo nung nakaraan, pang-walo pa yata. Ngayon, mag-update kayo, pangatlo na ang Pilipinas sa pinakakurap sa buong mundo. Magdiwang tayo mga Pilipino, pangatlo na tayo sa pinakakurap sa buong mundo. Yan ang ligasiya ni Bongbong Marcos. Mabuhay ang Pilipinas! Putang ina! Ano na ako? Sabi nga ng mga kababayan natin, kumari lang kung meron pa tayong ibang bansa, aalis na kami sa Pilipinas at lilipat kung meron man tayong bansa. Dahil nakakahiya na sa panahon ngayon. Nakakahiya na ang Pilipinas, ang kalagayan natin sa buong mundo. Nakatutok ang iba't ibang bansa sa kalagayan natin ngayon. Lalong-lalo na yung ating mga bayani na patuloy nakikipaglaban, nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW natin. Sayang ang kanilang sakripisyo. Naturingan pa naman natin silang mga bayani. Tayo, ang Pilipinas ngayon, ay binubuhay na lang ng ating mga bayaning OFW. Wala nang pag-asa. Bagsak na ekonomiya natin. Ngayon, Korte Suprema, ito po ay hindi kami titigil sa aming pinaglalaban para sa petisyon, ang habeas corpus. So, matagal na po namin ito. Taon na. Nawa ay mapakinggan ninyo ang boses ng sambayanang Pilipino. Kami po ay patuloy at patuloy na lalago sa mga isang araw pa, susunod na araw pa. Nawa ay maaksyonan po ninyo ang panawagan. Huwag naman po dumating sa punto na ang mga Pilipino ay magsawa na sa kakahintay ng inyong aksyon o inyong tugon. Ang respeto namin at pag-asa ay nasa inyo na lang. Wala na po kaming ibang malalapitan kundi kayo lamang, Korte Suprema. Sa mga mambabatas natin sa Kongreso, total wala naman kayong kwenta eh. Kongreso wala kwenta. Ang Kongreso ay isa sa nagpapahirap at nagpapalugmok sa ekonomiya ng bansa at sa kalagayan ng bansa natin, ang Kongreso. Dahil lahat ng mga halos na andyan, puro magnanakaw. Tama! 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 Mga kababayan, ano ba ang pinakamagandang hatol sa Kongreso? Maganda siguro, tanggalin ang Kongreso na yan. I-abolish na yan. Wala naman kayong kwenta sa mamamayang Pilipino. Sunugin! Ha? Hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho.
nakapokus kayo sa mga pansariling interest ninyo. Kung paano kayo pagnakaw sa pera ng taong bayan at kung paano ninyo maproteksyonan ang inyong mga pansariling interest. Yan ang katotohanan. Wala kayong intensyon na maglingkod. Pagkos ang intensyon ninyo ay magnakaw. Ganon din ang ating mga senador. Iilan pili lang sa daliri ang matitino. Ang kakapal na mukha ninyo. Tumanda na kayo sa politiko, lalong-lalo dyan sa Senado. Huwag nyo gawing itbulaga ang Senado. Huwag nyo gawing komedya ang buhay ng mamamayang Pilipino. Kung hindi nyo na kaya gampanan ang inyong mga trabaho, pwede naman kayong mag-resign na lang. Ganun lang yun. Kaya mga kababayan, gusto kong ito isa sa aking talagang itinutulak at ito na pinapanawagan sa social media na suportahan natin ang parusang kamatayan. Payag ba kayo, sangayon ba kayo sa parusang kamatayan para sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Ayan, walang ibang sagot sa problema ng bansa nating ito, kundi parusang kamatayan lamang. Kasi pag merong parusang kamatayan at meron tayong sasampulan katulad ng mga ibang bansa dyan na may parusang kamatayan kaya umuunlad ang bansa nila, walang magtatangka o maglalakas loob na politiko na magnakaw at walang magtatangkang oligarko na makikipagsabwatan para pagnakawan ang mamamayang Pilipino. Parusang kamatayan lang, tapos pugot ulo para walang gastos. Pag firing squad, mahal ang bala. Pag electric chair, mahal ang kuryente. Paano pa tayo baka pugot ulo? Isa ako sa magboboluntaryo, pupugot ang ulo ng lahat ng kurap na magnanakaw sa kaban ng bayan. Magboboluntaryo ako bilang isang birtugo. Tandaan nyo, kahit araw-araw, pupugot ako ng ulo ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Gagawin ko yon. Libre! In public! Yun lamang po. Tuloy lang po tayo mga kababayan ko. Huwag po tayo magsawa. Malapit na po. Malapit na po ang panahon ng pagkakaisa. Makakamit natin ang panalo. So, sa ngayon, tuloy lang po tayo. Huwag po tayo manghinaan na loob. At may mga magandang balita na magkakaisa rin tayong lahat para maipanalo natin ang laban na ito. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay ang DRS! Maraming salamat po!